Magandang umaga po mga kaibigan. Tayo po ay nasa tapatan sa Aristocrat ngayong araw na ito. Ang pag-uusapan natin ay yung ating mga manggagawa na nasa iba't ibang bansa. Meron pong mga manggagawa na nasa Yemen, merong nasa Libya, na kahit anong panawagan ng Department of Foreign Affairs, tila mas gusto yata ng mga kababayan natin na manirahan na doon sa ibang bansa upang magtrabaho kaysa umuwi rito sa Pilipinas. Narinig na po naman natin ito nung may kaguluhan sa Lebanon at ang nasabi ay mamamatay na lang kami rito sa Lebanon kaysa kami umuwi sa Pilipinas at mamatay ng dilat, mamatay ng gutom. So yun ba ang sitwasyon ngayon? Bakit meron din tayo mga kababayan na nasa mga piitan? Ano ba ang kanilang kalagayan? Tayo ba ay lagi na lamang makakarinig ng ganitong mga balita? Sa ba naroon ng problema, anong pwedeng gawin upang maiwasan ang ganitong mga sitwasyon? Sky, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga ating panauhin na nandito. Magandang umaga sa inyo. Simulan natin. Kasama po natin si dating Senador Kit Tatad. Siya po ay dating chair ng Senate Committee on Foreign Relations at naging chairman din ng Labor Committee. Kaya magandang narito siya upang mapakinggan natin kung ano ang kanyang mga pananaw sa nagaganap ngayon. Narito rin po si Director Nikon Fameronag ng Labor Communications Office ng Department of Labor, si Ginoong Gary Martinez, Chairperson ng Migrante International, si Father Jerome Siciliano, siya po ang Executive Secretary sa CBCP Office on Public Affairs. Narito rin si Manager Zenaida Beltehar ng Social Services ng Philippine Red Cross at si Marites Veloso Laurente, ang kapatid ni Mary Jane. Simulan natin ang ating talakayan. Mula sa migrante, anong sitwasyon ng ating mga manggagawa ngayon, Gary? Magandang umaga po. Kung sa general migrant situation po ay madilim yung tinatahak ng ating mga kababayan sa ibayong dagat. Una po, sa usapin na lang po ng krisis natin sa Middle East at North Africa, which is mga 3 million na affected dyan pag nagdire-diretso itong girian talaga o yung pagkalat ng Arab Spring, yung kaguluhan dyan. Mga 3 million kaagad Pilipino ang direktang magiging apektado dyan. Pero yung nakikita natin ngayon, yung Yemen, tsaka yung Libya, bagamat may announcement na po sa DFA na mandatory evacuation na at kailangan na raw lumabas, ang tanong kasi dyan, pag nag-declare ka ba ng alert level 4, kasunod ba yung konkretong planong announcement na dito tayo magtatagpuan? Iyon yung missing. Yung sinasabi na nasa yung plano. Kasi kami naman sa migrante, willing kaming tumulong pagbibigay ng information, nagawa na natin yan ng 2011. Lahat ng aming mga member dyan ay alam ang gagawin. Ang problema, wala silang sasakyan. Kung sasabihin ng Tripoli, kung nasa Benghazi ko, pupunta ang Tripoli, ang alayo niyan. Dapat may nasasabing lugar at tagpuan saan ang pick-up point. Ngayon sa Yemen po, 700 plus po yung mga kababayan, 720. To be exact, yung mga kababayan natin dyan at 200 pala yung nailalabas. At inamin na naman kahit sa international community, medyo mahirap nang pumasok o magbaylan ngayon sa Yemen. Ito yung malaki natin problema. Dito papasok, siguro, dahil sinasabi naman ni Pangulong Aquino na siya ay one of the most influential leader sa international community, gamitin niya yung influence na yan sa international community. Sa UN, Teka muna, Gary, seryoso ka ba sa sinabi mo? Ay, yun po yung sinasabi nila, one of the most influential leader. Sana yung influensya na ito ay gamitin sa UN, sa mga international organizations sa UN, para naman po na yung ating mga kababayan ay hindi po mapunta doon sa daan ng kapahamakan, yung daan po sana ng kaligtasan. Ito na yung pagkakataon. Okay. Doon naman po kami nag-aalala. Baka yung natututok na lang sa iba't ibang kaso dito sa Pilipinas, samantala yung tinatawag na bagong bayani, katatapos lang po ng araw ng kagitingan, yung magigiting po ay naiiwanan sa digmaan. Okay. Thank you. Opening statements pa lang yun. Okay. Mula sa Department of Labor, Director Nikon,
Ano ba sitwasyon? Bakit meron pa tayong mga manggagawang naroroon? From your end, hindi ba attractive yung reintegration para manirahan sila rito sa Pilipinas, sa mga conflict areas? Unfortunately, may mga kababayan tayong siyempre naghahangad ng mas mataas na sweldo. Basically, yung sweldo ang hinahanap nila. Doon sa Yemen, nung dumating yung dalawang eroplano ng Sabado, 464 na ang ating napauwi by Saudi. Meron tayong consul doon ng DFA. Nagpadala tayo ng karagdagang 2 welfare officer na sasalo pa doon sa mga uuwi. Yung proseso ng reintegration kasi is itong mga, ang sinasabi namin sa Department of Labor and Employment, merong mga kumpanya na pinagtatrabahuhan nating mga OFW na may mga operations sa mga karatig bansa. Kinakausap ng Philippine Overseas Employment Administration kung pwedeng yung mga displaced workers ay pansamantalang saluhin kasi nga kung hindi sila uuwi ng diretso. Ngayon, kung uuwi sila ng diretso, may mandatory, pagkatapos ng mandatory evacuation, ay di mandatory repatriation, pauuwiin. 3 naman yung option nila. Pagdating sa Pilipinas to be reunited with their families, mag-a-apply uli sa abroad. So may referral system ang PUA. Isa yun. Yung mga na-shell shock na sa crisis, na gusto ng mag-stay dito, may 2 silang option. Either to work for wage employment or to go into whatever profitable enterprise. So dadami ang tricycle natin. In any instance, doon sa 2, merong mga programa ang pamahalaan na pangtulong sa kanila. Okay. Sa Libya, tama si Gary na yung, dahil kukunti na, mga 5,000 ang estimate namin ng mga OFWs na natitira doon. Yung mga nasa Benghazi, noong unang pumutok yung civil war doon, yung revolusyon, naglikas tayo ng mga OFW via Alexandria, crossing Egypt. Tapos naapektuhan ang Egypt. So medyo nahirapan, malayo din yung land trip. So nag-rent tayo ng ship. Yun ang option. And the other cross-border ay yung sa Tunisia, which is what's being used now. Okay. So ito ang sitwasyon ngayon. That's right. May papaalis ngayon na yung ating naka-assign na labor attaché in the person of labor attaché na Sir Monder. He will be stationed in Libya. In Libya. So the mere fact na may tao tayo sa Libya may encourage people to stay, right? In Libya? Oo. Kasi yung persuasive power ng Philippine Overseas Labor Office na under yan sa post, under the one country team approach ng Department of Foreign Affairs, is, siyempre lead talaga dyan ang DFA in encouraging our OFWs to take the opportunity na tanggapin itong alok na ito na umuwi. So kami sumusunod lang kami sa kumpas ng DFA pagdating doon. But we are trying very hard to convince even the families ng mga OFW na nandito. We are communicating with them na mag-usap Convince silang kausapin yung kanilang mga OFW loved ones sa overseas na kung maaari, umuwi pansamantala. Okay. Senator Tatad, from your experience, teka muna, Senator, bakit hindi tumatalab yung panawagan ng Foreign Affairs at ng pamahalaan for Filipinos in conflict areas to go home? Heed the call for repatriation. Well, Yes, please. ako po'y nagkaroon ng pagkakataon na makapagbiyahe noong 2011, 2012, no? Sa Middle East, kasama ko si Vice President Binay. At marami kami nakausap doon sa Polo. Na ang sitwasyon talaga, karamihang kababayan nating naroroon, nakikipagsapalaran kahit na anong hirap, no? Kasi sa tingin nila, yung mga ganong krisis na
dumadapo doon sa mga bayang yon. Pansamantala lang yon. After that, magno-normalize yung sitwasyon, yung trabaho nila nandoon pa. Samantalang kung uuwi, hindi nila matiyak kung ano mangyayari sa kanila. Sabi mo, Melo, mag-tricycle. Baka kulang na ang tricycle na mapupuntahan dito. Talagang yung kawalan ng oportunidad dito, yan ang malaking problema para sa ating mga kababayan. Skilled and unskilled, mayroong oportunidad sa labas. Okay. Ano ba talaga ang malawakang patakaran ng ating pamahalaan para sa labor? Kasi kung mananatili ka rito, halimbawa, nandun ka sa NDOC, no? Yung after 5 months wala kang trabaho. Within the 5 End of months, contract. within the 5 months na nagse-sales girl ka sa SM, na hindi ka makaupo. Okay? Ay kung ang iyong mga binti ay mahihina na, ay, wala ka ng trabaho talaga, no? Walang protection yung labor dito. Yung trade unions, wala na. Okay? Sorry, Department of Labor, no? Dapat ito titingnan ninyo ng maigi. Kasi ito ay panggagalingan na malaking problema mula ngayon. Tututukan natin ito, na isyong ito. Kasi yung human dignity ng ating mga gawa nawala na rito. Kaya in spite of all the problems na babalita natin sa labas, baka mas magaling ang katayuan nila doon. Yun ang masakit na Yan katotohanan. yan ang malungkot. Kay Director, nabanggit niyo po kanina merong mga programa na ginagawa ang government sa pagbalik sa mga umuuwi dito. Pwede mo po bang masabi sa amin kung ano po yung mga programang yon? At may nakapag-benefit na ba dito sa programs na to? Oo naman. Kung matatandaan natin, binulaga ang administrasyong Aquino ng problema kaagad pagdating. Libya kaagad. Hindi kasalanan ni GMA yan. Hindi na. Libya kaagad. Nagkataon, Kada bansa, sa pangunguna ng Department of Foreign Affairs, depende sa sitwasyon, meron silang crisis intervention plan na ini-implement kung saang mga location mag-i-evacuate kung phase 1, phase 2, phase 3 ang warning. Sa Pilipinas, sa bahagi ng Department of Labor and Employment, ang unang bahagi ng national reintegration ay yung repatriation assistance division ng OWA na nasa airport. Sinusundo yung mga distressed OFWs na dumarating. Nakaregister sila. So may listahan ng Overseas Workers Welfare Administration. May kultura ang mga OFW na hindi mo pwedeng bulabogin pagdating kasi gustong makipagkita muna at they want to be reunited with their families. Ang sinasabi natin under our integration program, just in case na after na okay na sila, medyo naka-recover na sa jet lag, baka gusto nilang pumunta sa Overseas Workers Welfare Offices, field offices. Doon na umaandar yung Assist Well program. Yung welfare, merong counseling sa distress, medical services na puro libre. Tapos, doon sa employment, Assist Well kasi yun welfare yung W. Tapos, E yung employment, yung referral system, 2-track yan, overseas and local. Yung L, yung livelihood. Yung isang L is legal. Kasi may mga distressed OFWs who were uprooted from their jobs abroad na may mga hindi nasweldohan, may mga contractual obligations na hindi na fulfill yung kanilang mga employers. So, nandyan yung mga lawyers ng PUEA to assist. Doon sa livelihood, hindi kasi namimigay ng pera ang OWA to help the members establish their business. But they do, pag ikaw ay distressed, meron silang parang pinakaseed capital which is in the form of entrepreneurial training, tapos yung raw materials to start up a small home business. Puro home business ito. Pag
malalaking negosyo na, may 7.5 interest na loan ang land bank na nakasit aside, guaranteed ng OWA. Doon pwedeng mangutang yung mga OFW na gustong magtayo ng malaking Gaano kalaki negosyo. po yung malaki? Mga minimum ng 300,000, maximum ng 2 million. Ah, ganun. Baka ho yung iba dyan mas gustuhin yung negosyo ng shabu dahil 7.5% yung interest, di po ba? Payable in 7 years yan. 5 years, may extension na 2 years. Ah, okay. But before you are given the loan, bago ka pagbigyan, so i-train ka muna ng OWA to prepare you for the business that you are going into. Hindi po negosyo ng milk tea ito, ha? Nang? Milk tea. Nakakatakot yan. Di ba? Hindi milk tea. Okay. Sa Red Cross po, ano po yung ginagawa ninyo to help? Dahil ang pagkakabalita ko, yung Red Cross, meron kayong mga counterpart na societies, even in Muslim countries, yung Red Crescent. How do you facilitate yung pag-uwi ng ating mga kababayan? By the way, let me greet you good morning. Sa Red Cross, gone are the days na traditional lang aming serbisyo na dati dugo lang, disaster or safety services. Ngayon meron na kami tinatawag na welfare services for labor migrant workers. We have to extend it to them because we know that our labor migrant workers are vulnerable and they are usually in difficult situation. Now we have a network of 186 Red Cross National Society in different countries. At yung network na yan, ang nakakatulong kung paano kami tumutulong sa mga displaced labor migrants. So, I remember nung nagkaroon ng Gaza na social unrest doon, meron kaming 45 families na nailigtas. Tumawag sila na they are caught in the crossfire. So ang ginawa namin, we link with ICRC. This is the International Committee of the Red Cross who are always in the front line when there is armed conflict. So what we did, binigyan namin sila ng information na nag-coordinate kami sa ICRC na may 45 families caught in the crossfire. And then they were advised sa midnight, susunduin sila sa isang corner, they have to see, and then the ICRC at may bus na itatakas sila. So, isang example yan na nailabas namin, nadala namin dito. Ganon din meron din tayong sa Ivory Coast, meron din tayong mga victims of human trafficking na naiiligtas because ang National Society, ang tinatawag nating Red Cross, ay meron tayong prinsipyo na tinatawag na we have to be neutral, impartial, and there is this principle of unity. There can only be one Red Cross operating in one society. So pag nandun tayo sa ibang bansa, ang mga Pilipino national, Red Cross, ang Red Crescent or Red Cross, ang counterpart namin doon. So hindi kami ang pwedeng, we will just have to refer them at pwede silang puntahan. So Red Cross has access to detention center. At meron kaming pinapadalaw namin para matingnan ang kanilang kalagayan. So, dyan sa different national society na yan, nagkakaroon tayo ng ugnayan. So, I'd like to take this opportunity to announce that come May 12 to 13, ang Red Cross ay magkakaroon ng regional, almost global conference on labor migration. So, lahat ng mga representative ng different countries na merong, ito yung mga receiving countries, no? Kagaya ng mga Middle East. At yung mga sending countries will meet here sa Pilipinas, dito nila napili. At we are expecting about 200 to 300 participants. And the plan is to come up with a parang cooperation agreement among us para yung mga Red Cross papasok na ngayon, Red Crescent, na pag meron tayong vulnerable overseas Filipino worker, matutulungan, but not limited to Filipinos. Pag may Nepalese, Sri Lanka na lalapit sa amin, kailangan tulungan din. Dito sa Pilipinas? Sa Pilipinas, tatawag sila. We're planning to set up an international call center that will be open to all labor migrants, regardless of race, nationality. Okay, very good.
Alam po ninyo mga kaibigan, kinumbida po namin yung mga taga Department of Foreign Affairs. Kaya lang, the invitation was sent a bit late. Kaya we never had any feedback from the DFA. Although we sent it through the website ng OMWA. Dahil ang sabi nila, pwedeng magpadala ng email doon. Pero wala hong sagot. Kaya baka ngayon palang sasagutin. Father, sa simbahang katoliko, aside from Mama Sapano and BBL, how does the Office on Public Affairs look at the problems, lalo na nung ating kababayang si Mary Jane Veloso? Well, unang-una, dapat maintindihan natin ang mandato naman ng simbahan ay tingnan yung kapakanan, pangalagaan ng kapakanan, moral, spiritual na kapakanan ng bawat Pilipino, lalong-lalo na yung mga nandoon sa ibang bansa. Ang simbahan ay nag-put up ng mga chaplaincies at kapag nagkakaroon ng krisis sa mga bansa, nandito ang simbahan upang tumugon sa pangangailangan din nila. In fact, ang simbahan ay lumalabas sa nagiging sanctuary din ng ilan sa ating mga kababayan. At pangalawa, ang simbahan naman ay tumutulong din upang mapangalagaan din ang karapatan ng mga katulad ni Mary Jane sa pamamagitan ng pagtawag sa mga kinauukulan. Let's say for example, lumalabas dito na itong si Mary Jane at yung iba pang mga pamilya ay mukhang hirap na tumawag sa mga kinauukulan. Parang ang balita ko, ang sabi nila, sila ay easily dismissed. So ang simbahan ay nagle-lend ng kanyang boses para sa mga katulad nila bilang isang institusyon na malaki at yung mga pinuno naman ito ay mukha naman pinakikinggan. So yung boses nila ngayon ang lumalabas upang tingnan din at tulungan yung mga katulad niya. And then sa simbahan din, meron din namang mga pag-aaral. At nakita natin yung ilang mga sitwasyon na talagang nagbunsod sa mga kababayan natin na pumunta sa ibang bansa. Number one kasi, nakikita natin ang kakulangan ng trabaho dito sa Pilipinas. Pangalawa, nakita din naman na kung meron mang trabaho, napakababa naman ang sahod at di hamak na mas mataas ang sahod na ibinibigay sa ibang bansa. At pangatlo, nabanggit na rin ng iba dito sa atin, ang mga trabaho doon sa ibang bansa ay hindi naman naghahanap ng ikaw ba ay professional, ikaw ba ay talagang highly qualified. Kaya nakikita to ng mga kapatid natin dito, kahit hindi masyado nakapag-aral, lalong-lalo na yung mga mahihirap, pinapatos na nila dahil ito na yung pagkakataon nila para kumita. So itong mga factors na ito ay tinitingnan ng simbahan. Kung kaya naman, nananawagan din ng simbahan siyempre na sana makapag-provide tayo dito ng trabaho. At hindi lamang basta trabaho, yung trabaho naman na may dignidad. Yung trabaho na talagang nakapagbibigay ka ng karampatang sahod para sa mga manggagawa. At yung trabaho na pwedeng bumuhay ng pamilya. Okay. Pero hindi ito yung one-shot deal, Hindi one-shot deal. Hindi pwede yun. Yes. Okay. Let me ask Migrante and Department of Labor. Have you made a thorough study about drug mules? Sa Migrante muna. Okay, maraming salamat. Doon po sa usapin nung sa ng droga, ay ang pag-aaral po na gawa namin ay mismong pag-interview dito sa mga nakasurvive. Ibig sabihin, nakatakas sa sindikato at paano sila niloko. At mula po doon sa mga interview na yan, paano sila ginigipit ng sindikato, wala sa recruitment, hanggang makalabas ng bansa. Lahat po na nakuha namin information na ito, ay iyon na po ang ginawa namin module to alert at magbigay ng warning sa ating mga kababayan. Sad to say, dahil dito, ang nagaganap ng modus operandi, nare-recruit na lang dito sa Pilipinas, sa ibang bansa na inaayos yung droga. Iyon yung problema. At ang inaayos po namin ngayon, sa usapin pa ng droga, talagang kahit anong gawin natin warning, ang problema kasi, hindi ma-implement yung batas natin dito. Ang dami shabu laboratory, nasaan lahat yan nahuli na yan? I-deport lang. Hindi napaparusahan dito. Hindi tayo makasample Kaya ang lakas din ng loob ng mga sindikato na gawin parang langit na itong Pilipinas sa usapin ng kanilang operasyon. So ibig nyo sabihin inutil yung law enforcement sa Pilipinas? Ay malamang po, kasi kung sa totoo lang, diretsahan na Yung pong mga ibang dito nagmula at bitbit nila yung droga, ang tanong paano nakalusot sa airport? Hindi po natin pinag-usapan si Mary Jane dito, yung previous cases
na sinasabi nila dito nagmula sa Pilipinas, bit-bit yung droga. Paano nakalabas ng ating mga pantalan yan, ng ating mga paliparan? May connection na ba ang sindikato? Kung wala mang connection, may nakikinabang ba sa operasyon na ito? Dahil sa lahat po na na-interview natin, halos ang isang biyahe ay umaabot po ng $10,000. Isang biyahe pa lang yan. Ano yung 10,000? Yung halaga ng droga o yung kita? Kita kaagad po yan. Ah, okay. It's a big money. Kaya magte-take ng risk. Sabi nga, kumakapit sa patalim. Kung ang biktima ay talagang alam niya. Pero paano yung katulad ni na Mary Jane, na inosente talaga, niloko, doon po sa iba yung dagat, eh, ang sakit nun. Pero 10,000 po ang, doon sa huli ko pong kausap, 10,000. Tapos gusto ko lang pong balikan yung kanina, kaya doon po sa sinasabing, bakit ayaw umuwi, yung mga ganyan, mga tugon ng gobyerno sa programa, tingin ko po may band-aid solution yun eh. Yung tugon ng gobyerno reintegration. Hindi ko minamalit yung gagawin ng DOLE. Pero tignan po natin yung sinasabi nila, home business. Ano po ang ibig sabihin niya sa aktual? Paggawa po yan ng longganisa at tusino. Meat processing po yan. Kung may 15 million Pilipino na apektuhan lahat niya ng financial crisis umuwi dito, pag gagawin natin tusino capital tayo ng buong mundo. Baka magbatuhan tayo ng tusino. Kumbaga, hindi akma ang pangangailangan. Yung Yun hot lang ang- pandesal nung araw. Opo, ganun po kasi yun eh. May mga lumalapit po sa amin, anong livelihood ang binigay? Ay, tinuruan po kami gumawa ng chicken tocino, ganito. Okay lang yan eh. Pero dapat, tignan din, tiga saan ba yung OFW? Baka naman nasa gitna yan ng bahay niya sa probinsya. Sino may yung market niya? Okay. Dapat aralin din po yan. Okay. Nikon, sa Department of Labor, may pagsusuri kayo tungkol sa drug mules. Yung RISGO attendant to drug couriering ay nakaangkla yan dun sa kampanya ng Philippine Overseas Employment Administration that if you're going to go abroad, you do it the safe and legal way. Which means, dapat legal yung iyong recruitment agency, may valid job order, may kontratang dumaan sa POEA, bago umalis ng Pilipinas, umattend ng pre-departure orientation seminar, o bago pa nga doon, dapat may pre-employment seminar. Pagdating naman sa post, mayroong post-arrival orientation seminar na dapat inatindan. Yung welfare net kasi ng Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng Philippine Overseas Labor Offices, saklaw nito maging yung mga OFW na umalis ng hindi legal at safe. Meaning, kung ikaw ay illegally recruited sa Pilipinas, pagdating doon sa abroad, hindi na sinisino ng Philippine Overseas Labor Office whether you were illegally documented. Basta pag pumunta ka sa polo, sakop ka. So, very regular naman yung pagpapaunawa ng POA sa ating mga kababayan na kung magpaplano sila na mag-abroad, they should do it doon sa stream na legal at saka safe para hindi mapahamak. Naalala ko kasi, 2 years ago, meron tayong ni-rescue sa Malaysia na babae na taga Iloilo. Illegally recruited, twice nang nakabiyahe sa China. And then at the third time na magta-travel na inihahatid siya sa Kuala Lumpur International Airport, naghinala na siya na ang kanyang mga luggages are full of drugs. So, nakapag-text sa Philippine Overseas Labor Office, ni-rescue in coordination with Malaysian authorities, isinakay natin sa Cebu Pacific ng madaling araw, hindi na dumaan. At ngayon, wanted siya sa mga Nigerian syndicate sa Iloilo. We cannot mention the name kasi. Huwag na po. So, yun, illegally recruited, naging drug courier, nagbago ng pananaw. Yung kanina, nung bago tayo mag-umpisa, nagkukwento si Gary about some Filipinos who are doing couriering business pagdating sa mga, galing pa sa South America na nilulunok yung drugs. Totoo ito because yung isa gusto nang bumitiw, kinikasing na ng ating Philippine Embassy sa Bangkok. Hindi pa makakuha ng pagkakataon para madukot doon sa safe house. Aha. Ganun kalala. Yes. Okay. Ngayon, let's go into details bago tayo magbukas sa ating mga kapatid sa media. Yung kapatid mo, kumusta na ngayon? Ano nang pinakahuling balita?
Nung isang araw po, magandang umaga po muna sa inyo lahat. Nung isang araw po, ay tumawag po siya. Okay naman po siya, tinanong namin sa kanya kung nasaan na siya. Sabi niya, nasa kulungan pa rin siya dahil meron nga po kaming natatanggap na balita na dinala na siya ng isla. So, kinonfirm naman po niya sa amin na nasa kulungan pa siya. Tinanong ko naman po siya kung kamusta siya. Ang sabi niya ay, okay lang ako ate. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Kayo ang inaalala ko dyan. Dahil nga, lumabas na kayo sa TV. Baka totohanin na nung na-syndicate yung banta sa atin. Ano po yung banta sa inyo? Sabi po kasi ni Tintin, huwag kami magpapamedya dahil iisa-isahin kami ng sindikato. So, nung nagpamedya po kami, tapos may van po na pumupunta doon, bali dalawa, isang kulay pula na van, tsaka isang puti. Parang natatakot na po kami nga kasi simula nung lumabas kami sa TV, meron ng gano'n na sunod-sunod na pumupunta ron. So, kumbaga parang iniisip ko na kami pa yung inaalala ng kapatid ko ngayon dahil doon. Sa halip na kami po talaga yung nag-aalala para sa kanya. Paano siya nakarating doon sa ibang bansa in the first place? Nirecruit po siya ni Maria Cristina Serio po. Maria Cristina Serio. Okay, nirecruit siya. Opo. Ano raw pong trabaho? Katulong po ng kaibigan daw niya, kaibigan ni Maria Cristina sa Malaysia. Okay. Pagkatapos, ano nangyari? Ayun, umalis po nga sila, nagpunta sila ng Malaysia. Tapos pagdating po doon, sabi ni Cristina ay nakakuha na pala ng katulong yung kaibigan ko. So, pero wag kang mag-alala Mary Jane dahil marami akong kaibigan dito. So, mahahanap kita agad ng trabaho. Yun, nag-antay po sila noon ng 3 araw. Nung pangatlong araw nga po, bali April 25 yun, nagmamadali na sabi ni Cristina na gumayak ka na kasi nahanapan na kita ng trabaho sa isa ko pang kaibigan sa Indonesia. Ang pangalan niya ay White. So, doon po, pumunta po doon yung kapatid ko. May dala siyang maleta. Opo, bali kasi nung umalis siya dito, yung bag lang po ng anak niya yung dala niya dahil pinagdala lang siya ni Maria Cristina ng 2 pares. Pero nung pag-stay po nila ng 3 araw doon sa Malaysia, pinamili siya ni Maria Cristina ng mga gamit na ang sabi sa kanya nung una ay yung magiging amo niya ang mamimili sa kanya. Pero dahil nga raw may nakuha ng katulong yung magiging amo niya dapat, so hindi raw sigurado itong si Cristina kung ipapamili siya ng gamit nitong bago yung magiging amo niya. Kaya pinamili siya ni Maria Cristina ng mga gamit. So, utang na loob pa niya ngayon? Opo. Binili siya ng recruiter? Opo, yun po ang parang ganon. Okay. Tanong, paano nakalabas yun kung hindi naman talaga recruiter itong si Maria Cristina? Kasi bali ano po yung po kasing si Cristina at saka si Julius na kanyang kinakasama ngayon, sila po dapat yung pupunta ng Malaysia. Tapos, nagkataon po na dumating itong kapatid ko galing Dubai, parang siguro naisip ni Cristina na sa halip na yung kinakasama niya, yung gamitin niya, parang nagkaroon siya ng pagkakataon na recruitin itong si Mary Jane at alokin ng trabaho sa Malaysia. So sabi po niya na mayroon daw siyang kaibigan nga na nangangailangan ng katulong. Okay. Bali yung ticket po nung Julius, Nilipat sa kanya? inilipat po kay Mary Jane. Paano in the first place nagkakilala si Cristina? Magkapit-bahay po sila. Magkapit-bahay sila sa Dubai or Sa Isguera po, sa Talavera. Sa Talavera, Nueva Ecija. Opo. Senator Kit, hindi po kaya masasabi nating tip of the iceberg lamang ito sa Yan. kaso ng human trafficking? Yan ang gusto kong ipaliwanag ngayon dito sa forum natin. No? Lumilitaw itong problema sa OFWs. Malinaw na human trafficking ang umaandar dito. Well, yung asawa ko is nandun yan sa CBCP Anti-Human Trafficking Program. Karoon sila na malaking international conference dito.
Pero ang dapat maging malinaw sa atin lahat, lalo sa pamahalaan, we have become one of the narco capitals of the world. This is a huge political problem. Hindi ito OFW problem lamang. Problema ng buong bansa. Lumutang na po ito na dyan sa loob mismo ng Bilibid, nababantayan ng authorities, nandun niluluto yung droga. Imagine. Doon ang pinanggagalingan. So, kailangan merong malinaw na pananaw tayo dito lahat, merong determination ang mga policy makers, ang pamahalaan, lahat na pumapasok sa politika na sugpuin itong problemang ito. This problem will not solve itself. Kung hindi tayo gising dito, balang araw, lahat ng mga anak natin ay masisira dito. Hindi lamang yung mga inosenteng nalilinlang ng mga traffickers, kundi yung mga biktima. No? Ano ba, sapat ba ang government structure na nakatutok sa problemang ito? Pag-aralan natin yan. Sino-sino ba? Kasi ang nangyayari po sa atin, yung mga in charge sa solusyon ng problema, kuminsan, ay sila ang pinanggagalingan ng problema. Kasali sila eh. Oh. Hindi po kaya dito sa pagkakataong binanggit nyo na tayo nagiging narco capital sa daigdig, hindi kaya ito sintomas of getting to be a failed state? Yan ang isa sa mga problema natin dito. Okay. Ang pinag-uusapan yung pag-uwi ng mga kababayan nating nandun, nawawalan ng trabaho. Paano? Iisa lang ang vacancy sa Malacanang kung sakaling matuloy. No? Pero dapat doon tayo mag-umpisa. Kung mabago lang natin ang sistema, system lang, hindi lang regime change ang hinihingi ng National Transformation Council na kinakatawan ko, kundi system change. Pag-isipan na natin ng malalim ito. Kailangan ng bayan. Hindi pwedeng band-aid solution, sabi ng migrante. No? Tutuhan ng pagbabago sa lipunan. Pero mag-umpisa tayo sa mga seryosong problema. Okay. Huwag doon sa mga minamani-maning problema lamang. Mga seryosong problema. Doon Okay. tayo mag-umpisa. Sa Red Salamat. Cross po, ano pong pagsusuri ninyo? Meron bang parallelism yung sitwasyon sa Pilipinas? Nakikita ko ang problema, sabi nga medyo malalim na, no? So, bago natin ma-address ang problema, kailangan malaman natin ano ba talaga yung sitwasyon. Ang isang nakikita ko dito, yung poverty. Poverty is the root cause kasi isa yan sa ang kahirapan. Yun ang kasi may push and pull na tinatawag. Bakit nagkakaroon ng overseas employment? So dun sa poverty na to, gusto nila magkaroon ng magandang buhay. Dapat magkaroon din tayo ng maliban lang sa a-address natin, may mga livelihood, which is, I agree with you, pero minsan superficial lang siya. So hindi siya talaga nagiging self-sustainable. So, isang nakikita ko is value regeneration. Yung value regeneration, which nakita ko, sabi nga ni Father, pwedeng i-address, tignan din natin paano ba mamuhay ng disente na simple lang. Imulat natin yan sa mga anak natin para hindi kailangan magkaroon ng labor migrants para lang kumita ng mas malaki. Kasi Madam yun ang Seni, talaga. pero pag sinabi kasing value, laging tanong, magkano ba yan? Yun ang concept ng tao ngayon, Oo, pag value. Yun na nga. Kaya nga, mag-uumpisa tayo talaga sa mga bata. Tapos yung nakikita ko yung legal instrument natin, it is in place. Kaya lang kailangan natin ng reinforcement. Yung reinforcement ng law. Naalala ko sa human trafficking na case namin sa Ivory Coast, 3 babae na nirecruit ng kababayan niya. Pagdating doon, hindi niya alam na iba pala ang trabaho. Naging victim siya ng slavery, white slavery. Pero mismo yung na-convince nila, itong mga babae na to, na
yung dalawa nagpatulong sa amin na pauwi namin. Yung isa, nagstay kasi mas gusto na niya yung trabaho, nagustuhan niya. You know, how to entertain yung mga foreigner. So makikita natin, nandun pa rin sa issue ng kailangan tignan natin yung how to address the issue of poverty Okay. and then also yung values. Okay. Pero there was this great Filipino who was quoted as saying, if rape is inevitable, sit back, relax, and enjoy. May he rest in peace. May he rest in peace. Oh, namatay na. Okay. We'd like to open the floor to our friends from the media. Please identify yourself. Go ahead with your question. Yes, please. One question and one follow-up if need be. Good morning. My name is Charlie Mendoza. I'm now the executive producer Charlie. ng umaga po. Hindi mo kamag-anak si Charlie Balacobak, ano? Hindi Okay, naman. okay. Senator Kita at magandang umaga po, sir. I'm now the executive producer of Target Television, Ustream HD Television. I-type lang po, Target on Air, DWAD 1098. Kita na po nyo kami sa buong mundo kahit nasan kayo. Sige po. Now, po this is tanong? the question, no? I thank Mr. Gary Martinez doon sa binabanggit niyang band-aid solution, no? Nakikita niya, no? Na ginagawa po ng gobyerno. Tapos, na-identify po ang napakaraming problema sa ating pong OFWs na sinasabi pong mga buhay na bayani. Human trafficking, illegal recruitment, Opo. narco capital, etc. Ang gusto kong makuhan reaksyon from the DOLE, from my friend Director Nikon Pomeronag at saka kay Gary, both of you guys, magbigay kayo ng reaction dito, no? Ito pong kinakaharap na problemang to, meron pa po ba tayong pag-asa na matigil po yung labor migrants na yan? Dahil isa lang po ang kanta. Napakasakit naman, Kuya Eddie. Alin ang titigil mo? Yung pangingibang bansa o yung... Yung po kasing nakikita natin problema ngayon, laging ganun eh. Isa lang ang kanta dyan eh. Laging masakit po ang dinaramdam ng mga OFW. Ibig sabihin po, meron bang konkretong inilalatag ang gobyerno para naman maibalik natin yung mga OFWs na yan, dito na lang po sila magtrabaho. At si Gary naman, payag ba siya? Sa dami ng members niya na nasa abroad, magbalikan na lang dito na lang din magtrabaho. Meron po bang pag-asang magkaganon? Kung pag-asa po, meron. Pero, Sa Quezon City yan. malapit lang sa amin yan. Pero ang tanong kasi, gaano ba kaseryoso ang gobyernong ito? Yun lang naman yung question eh. 25 billion US dollars ang pumasok sa remittance. Tanong, pwede bang gamitin ang pera ito sa national industrialization? Yes. Bakit ayaw nilang gamitin? Maapektuhan yung interest nila. Kung tatanungin natin 15 million overseas Filipino, gusto niyang bumalik eh. Ang hirap maging boss-abos. 13 years din ako sa labas. Umuulad ang ekonomiya. Baka nakadroga ang Pangulo na sabihin niya sa speech niya, umuulad na ang bansa. Di ba? Baka nga siya yung nakadroga eh. Kasi kung totoo may pag-unlad ang bansa, pumunta ka sa POEA. Ang haba ng pila dyan, naghanap ng trabaho. Pumunta ka sa airport. 6,000 everyday ang lumalabas. Nasaan yung pag-unlad? May pag-asa meron. Naniniwala ako na may pag-asa. Pero dapat, ang gobyerno, ang tignan niya, paano niya gagamitin itong labor migration to create more jobs here in the Philippines, hindi overseas. Yung sinasabi kanina, Director, kinakausap pa ng DOLE yung mga nasa paligid ng bansang apektado para ma-redeploy. LEP ka agad, labor export pa rin ka agad ang magiging tugon eh. Kaya nga sinasabi na, habang ang pagtugon sa labor migration ay band-aid solution, lalabas at lalabas yan. At alam naman po ng gobyerno, at iyan ay open secret na, kahit itakda mo pang $400 ang minimum, sumasahod pa rin yung kababayan natin ng $150 sa Middle East. Okay. Director Nikon, your reaction to the question of the Honorable Gentleman. Ayaw pang sabihin ni Charlie na pigilan ng lumabas ang mga Pilipino. Hindi, pero violation ng Constitution yun. I'm not looking at it. I'm not looking at it kasi yung Pilipinas kasi is kasapi yan ng international community, and I think most of you here will agree na yung international, yung
labor mobility is an international issue and we are just one of the players. Labor sending country ang Pilipinas. Dumating ako sa Department of Labor 4 years ago. Yung drug courier problem, yung problema ng mga vulnerable sectors like women OFWs are already there. Nung isang araw, I think maaalala ito ni Senador Kit, nung araw, may mga kumpanyang Pilipino na nangungontrata na ng mga malalaking project sa ibang bansa. At mga Pilipino ang dinadaloon para magtrabaho. Ngayon, ang natitira na lang yata ay pailan-ilan, EEI at saka AG&P. Na nagfa-fabricate ng mga oil platforms at saka oil rigs for Russians and French companies, etc. Yung skilled labor mobility, darating na naman ng Disyembre, ASEAN Economic Integration. So, sa tingin ko, kailangang ayusin lamang talaga yung sistema kung paanong mamamanage ang migration, yung labor mobility ng ating mga kababayan. Unfortunately, dahil nga totoo yung sinasabi ni Gary, 6,000 people are leaving our immigration airports every day. Kami sa Department of Labor and Employment, talagang nakafocus kami doon sa aming mandato na, kasi yun ang inutos sa amin ng batas na asikasuhin yung welfare ng mga OFWs. Pag doon sa job creation, poverty reduction, hindi ako qualified as of the moment na mag-comment about it. Pero pagdating doon sa welfare and protection ng OFW, which is our mandate, doon kami nakatutok. So, bagaman at dapat malutas yun, it's other departments concerned, right? I will not say that not in my backyard mentality. NIMBY yan. Kami, basta nakatutok kami doon sa welfare and protection. Asking people to go abroad in a safe and legal way. And while they are there, we are trying our very best to protect them, including negotiating with other countries kung paano ang protection na mabibigay nila dahil ang mga ibang bansa ay labis na nakikinabang sa lakas at pawis at talino ng mga OFW. So we're talking with them. Okay, very well. Father, parang hindi ka kumbinsido sa sinasabi ni Con. Well, unang-una na nga, kinakailangan talaga na makita din ng mga Pilipino na meron talaga silang makukuhang trabaho dito. Well, yung tanong kanina ni Charlie, paano mo pipigilan yan? Mapipigilan mo siguro yan kapag meron trabaho na may bibigay ang gobyerno. At sabi ko nga, hindi lamang trabaho ito, yung trabaho na may dignidad, yung trabaho na sustainable, hindi naman yung trabaho na pagagawin mo lang yan ng longganisa, pagagawin mo ng tosino. So yun lang naman ang maaring ito ay simplistic, but I think it's one of the most effective way to address this so-called migration. Ang dami mga Pilipino na ayaw din naman talaga nila mga ibang bayan Pero yun nga lang, ano naman mapapala nila dito? Nakatunga nga sila. Samantalang doon, kahit paano kumikita sila. Nakakapagpadala ng pera dito. Yun ang isang magandang pag-usapan. Gusto ko lang dagdagan. Thank you, Father. Dalo. Yes, Senator. Gusto kong susugan yung sinasabi ng migrante. Kung halimbawa, tumatanggap ang ekonomiya ng 26 billion a year from the remittances of our 15 million workers. Dapat mayroong government policy on how to use this money para mga anak ito. Hindi yung napupunta sa mga malls, luxury items na kung ano-ano na natututuhan ng ating mahirap na maging bisyo, kundi magkaroon ng ambag sa production ng ekonomiya. I think that's the first requirement. Pagkatapos, yung karapatan ng bawat isa na pumunta kung saan niya gusto. Pero dapat sana hindi lumalabas na yung pagpupunta ng ating mga kababayan sa ibang lugar para maghanap ng trabaho ay naging labor export policy ng ating pamahalaan. Na ang binebenta natin instead of produkto ay tao. Tao, no?
kailangan yung ekonomiya should produce goods. Services, pero dapat yung services na mayroong mga mataas na implication. Dito, yung trabaho, dapat hindi naman tungkulin ng pamahalaan ang magbigay ng trabaho directly sa bawat isa. Hindi, kailangan lang yung pamahalaan ang nagpo-promote ng environment para magkaroon initiative ng private sector na lumikha ng trabaho. Yung teknolohiya, pakinabangan natin na maayos. Yung innovation, doon pumasok para wag namang nasa langganisa lang tayo o kaya sa pagtanim ng pechay. O kung ano, ayun ang mapupunta ng mga kababayan. So, talaga ang kailangan yung development program, no? Na ang opportunity hindi lang nasa Metro Manila, kundi sa lahat ng lugar. In fact, kahit na halimbawa wala itong problema sa OFWs, kailangan na mahila natin ating mga kababayan pabalik sa probinsya kung saan nandun ang oportunidad na hindi nagamit, hindi nakikita ng ating mga kababayan. Isang maliit na halimbawa, ako yung lumaki, yung lola ko, umabot na 100 taon yon na walang sakit. Ang kinakain lang ng malunggay. Akala ko yung malunggay, kaaba-abang pagkain yon. Pero ngayon nakita natin, miracle item, yung moringa sa lahat. So, yan ang gagaling sa probinsya yan. Marami tayong nasa probinsya na hindi natin nakikita. Kung pakikinabangan lang, science gamitin natin dito sa mga bagay na ito. So, imagination. May solusyon pa. May solusyon. Creativity. Yung Pilipino, mas matalino sa ibang lahi. Oh. Minsan daw kasi, Senator, yung talino, nagiging gulang. Ngayon ang pagkakaiba ron. So, matalino at magulang. Hindi. Yung gulang ay napupunta sa mga politiko yan. No? Okay. Sige po. Follow up lang ko doon sa kay Charlie. Gusto niyo natin na hindi na Tracy Cabrera po yan. ang mga workers outside. Ano ho ba ang ginagawa ng Department of Labor? Kasi if we want workers to stay here, we need to produce jobs, investments. Paano, nakikipag-coordinate ho ba ang Department of Labor sa problem na ang taas ng kuryente? It's not really conducive for investors to put up their businesses here in the Philippines. O yun. Yun the production cost. Paano magkakaroon ng negosyo, Nikon? Yung power, isususugan ko si Senador Kit na hindi talaga namin trabaho na magbigay ng trabaho ng gobyerno. Yung enabling environment is one which we continue to enhance. Na maging attractive sa mga mamumuho ng Pilipino muna na magnegosyo. Then, kung nakikita ng mga foreigners na okay ang mga negosyante Pilipino, sila ang pumunta rito. Yun talaga ang function namin. At dun sa bagay na yun, I think, in fairness, sa Department of Labor and Employment during the last 4 years, pinalakas at pinaigting ni Secretary Baldos ang social dialogue, talking with the unions and the employers para hindi sila gaanong nagkakaroon ng problema. Pinagtatagpo-tagpo sa National Tripartite Industry Peace Council para nakikita ng mga negosyante na kapag Merong nagnegosyo industrial rito, peace. may industrial peace. Despite the exorbitant power rates, there is And all that industrial is- peace. That's right. Okay. Yes, please. Ako si Abner Rapuang at narito ako talagang sinadya ko, Camilo. Dahil OCW pa lang OFW. Kaya lumaki yung Kiplor Contemplasyon. Ako nagsunog ng bandera sa Singapore. Flag banner ako. At yung droga hanggang ngayon nagle-lecture ako. Apo, ano pong tanong natin? Yeah. Naubos na yung opera ko. Okay. Drugs. Okay po. Sunugin ko yung flag banner ng Pilipinas. Yeah. Alright. Ito, may kolom mo ako dyan. Drugs. Okay po. Sige po. May tanong po kayo. Ito para sa gobyerno naman ako. Sinong ibig sumagot lang? Ang nalilimutan nun natin na 75 bilang dating pulis Makati,
ang krimeno natin ngayon, ibig ko lang parte, Katoliko po ako, I was born Catholic. Ang nalilimutan lang ako ng gobyerno natin ngayon, yung drug prevention. 75% ng ating krimen drug-related. Na hanggang ngayon, nalilimutan puro dada. Pero halos lahat ng mga opisyalis ng gobyerno, pag talaga susuriin mo, nawawala yung determinasyon na kung paano yung ating mga kabataan wag malulong sa droga. Aha. Okay, Pangalawa, sa labor naman, conforme ako kay Ginoong Martinez, na halos lahat ako persona ng grata sa Arab State. Dahil sinunog ko yung Arab State na bandera noong ang 1995. Ang inuna ko si Floor Contemplation. Teka, sige pa. Okay pa. Ang daming nakiride doon. Sinasamantalang ko lang Camelo. Tulad sinadya ko eh. Na hanggang ngayon, nagsusunod pa rin ako ng bandera ng China, lahat. Okay. Mahal ng bandera ngayon, ha? Pero yung aking political will, yung aking pagmamahal sa bayan, Okay. at unahin po natin na ibig kong iparating ko sa CBCP, ibalik natin ang death penalty. Okay. Siguro we will reserve the death penalty issue Hindi. next time. Pakita ko lang ko yan. Okay. Ako ang nagawa niyan. All right. Nilagyan ko kahulugan yung death. Okay. Drugs and all dreams. Salamat po. Thank you. We will talk about the death penalty next time. Okay? Okay. Thank you. All right. Nikon. Magre-react lang ako sa sinabi niya kanina, no, na hindi naman trabaho ng gobyerno mag-provide ng ano daw, ng trabaho, ano. Well, kung hindi naman trabaho ng gobyerno to, sino pa dapat mag-provide? That's number one question. Pangalawa, kung iaasa mo naman ito sa private sector, maganda rin naman, ano. Pero let's all remember na yung private sector, minsan profit profit seeker din naman yan eh. Paano mo mabibigyan ng protection din yung halimbawa manggagawa? Halimbawa, magbanggit na tayo dito, isang mall. Nabanggit kanina na 5 months na dapat niregular mo na yan eh, pero hindi mo na niregular. Pangatlo, na gusto kong puntuhan, enabling environment, ano? Tinatanong nga kanina dito, nakikipag-coordinate ba halimbawa sa electric cooperative or what? Para mapababa mo yung electric consumption na binabayaran mo. Pangalawa, paano magbibigay dito paano ngayon pupunta dito yung mga investor kung halimbawa napakalaki ng babayaran mo? Mag-a-apply ka halimbawa ng business permit, sabi nila, yan ay napaigsi na. Pero kapag pumunta ka ngayon sa mga a-applyan mo ng business permit, inaabot ka pa rin naman ng siyam-siyam eh. Hindi, sa barangay pa lang dudugo ka na eh. Dudugo ka na. Nasaan doon yung enabling environment mo? Kung ganun pa lang ng mga sitwasyon, mata-turn off na sa yung investor mo. Di nga ba, yan ang lumalabas na reklamo din ng ilang mga investor. Bakit napakahirap na gumawa ng business dyan sa bansa ninyo? Dami-daming mga gustong ipagawa. Aha. So, nasaan yung enabling environment dito? Okay. Thank you very much, Senator. Gusto ko lang mag-react. This is a basic philosophical issue. No? Gobyerno ba ang dapat mag-provide ng employment sa lahat? Ang sinasabi ko, hindi. Ang gobyerno mag-provide ng employment sa gobyerno. Pero for the entire society, ang kailangan lang ng gobyerno ay gumawa ng matinong policies that will encourage everybody else to create employment for those needing. Yan po ang pakaintindi ko ng pagtakbo ng lipunan. No? Kasi kung sa dictatorship, halimbawa sa totalitarian Soviet, yun, ang gobyerno lahat. Oo. But in a free society, hindi gobyerno ang may obligasyon yan. Pero yung tanong kanina sa Department of Labor about yung presyo ng kuryente, of course, concern ng lahat yan. Pero masyadong distorted ang pakaintindi ng pagtakbo ng pamahalaan ng mga nakaupo sa pamahalaan, beginning with the President. Di naiintindihan. On all issues, dapat ang gobyerno may cabinet position on these issues. Halimbawa sa labor, ang labor ang nangunguna diyan sa diskusyon ng mga problema tungkol sa labor. Kayo din ang implementing agencies ng lahat ng policies
na magiging desisyon tungkol sa labor. Pero ang desisyon should be a cabinet decision, a decision of the entire government. Lahat ay katulong diyan. Lahat ay kasalid yan. Hindi lang, labor ang bahala diyan. Hindi kaya. Hindi labor ang namamahala diyan. Yung buong gobyerno ang sumasagot diyan. Okay. Pero hindi naintindihan yan. So, pakiusap lang, palalimin nyo ang understanding of the role of government, of the state on these issues. Thank you. Yes, Ramiro po ng Catholic Media Network. Thank you, Senator Tatag, for bringing that up. Kasi ang tanong ko po, at saka comment ko na rin, I beg to disagree with Ms. Beltiser. Sorry. Poverty as a phenomenon is not a problem. World Bank and IMF has debunked that. The real problem is moral social corruption. We have enough resources in the world para paghati-hatian ng mga bansa. That's the reason why I very much agree that ang solusyon, Ms. Beltiser, would be value formation. Pero on top of that, there must be an umbrella policy kung ano talaga ang gusto nating mangyari sa ating gobyerno. And I agree na dapat may cabinet position or government position sapagkat ngayon, they're speaking in different languages and tongues. So, ang ibig sabihin noon, iba ang pananaw ng labor, iba ang pananaw ng may sariling polisiya. Kaya papasok din dito yung tinatawag na narco-politics, which is an international phenomenon. Alam natin yan. Kaya ang tanong ko po ngayong konkreto sa inyo ay ganito. Paano niyo ho ba talaga, sa inyong pananaw, from the point of view ng isang ordinaryong mamamayan, katulad ni Marites, ni Gary from Migrante, ni Director Nicon from Labor at from PRC, Red Cross and Father from the CBCP, ano ho ba talaga ang nakabibigay tugon sa inyong pananaw given this initial orientation already or tapatan? Siguro may na-formulate na po tayong mga concerns. At yun po ang importante naming baunin mula sa tapatang ito. Salamat po. Okay. Quick reactions, please. Well, unang-una sa simbahan, gustong-gusto sana namin na pasukin yung mga paaralan. Pero may policy ngayon na yung mga katekista namin, depende na lang kung pwede bang magturo dyan. Depende sa principal kung papayag. So yung policy mismo na yun ay nag-hamper din sa amin para makaturo. Kung halimbawa naman tayo magre-rely sa mga humiliya, aminin na ho natin na hindi po lahat ng pare ay talagang mahusay din naman magbigay ng humiliya. Kayo nga ho siguro, pag nagsimba kayo, baka nakakatulog kayo. So hindi tayo dapat na mag-rely lang sa humiliya. So I think yung education. Pero yung education dapat, hindi naman in a vacuum Dapat meron tayong lugar kung saan ginagawa yan. Ayun nga, ang ating pamahalaan naman, so yung policy nila dahil di lang naman tayo Katoliko lang, merong iba't ibang reliyon, so hampered kami kung paano kami papasok para makaturo sana. Pero yun sana gusto namin gawin. Yung pasukin yung mga paaralan kasi habang mga bata pa, sabi ni Doktora, doon mag-umpisa yung values formation. Okay. Just very quick, just want to clear. Actually, when I mentioned about poverty, hindi ko sinabi siya yung pinakang root cause o talagang yung bottom line problem natin. Pero siya isa sa push. Isa yan sa nagtutulak dahil sa kakulangan. No? Ang gusto ko lang i-share dito, siguro yung there are existing legal instruments that are in place. Why don't we help the government reinforce it? The Red Cross now is sabi nga natin, auxiliary to the government and we are a partner to the government. Kaya pati ang Red Cross ay pumapasok na rin kung paano makakatulong sa mga vulnerable group at tinitignan namin ang overseas labor migrant workers ay mga vulnerable. So, nagkakaroon kami ng programa. Now, pagdating dun sa livelihood, sabi ko nga, kung pwedeng ma-share lang yung isang example na tinayo, I set up a center, community center in Macau. Filipino center ito. Marami doon ng mga natatanggal sa trabaho dahil hindi marunong mag-Chinese. Marami doon natatanggal hindi marunong mag-computer. So yung mga livelihood training na kinandak namin doon ay paano ba sila matututo ng iba pang mga
craft at ng mga ibang kaalaman. So we have to do some retooling. I-retool natin sila. Marami silang kaalaman pero hindi siya naaangkop sa present na ano. So siguro we check on that. At kung ano man ang kailangan na suporta ng gobyerno, nandito lang naman ang Red Cross. Thank you very much. Nakafocus lang kami sa Department of Labor na implement sa 4 na bagay. Padaliin yung paghahanap ng trabaho ng mga gustong magtrabaho. Dagdagan ang social protection ng mga vulnerable sectors, vendors, jeepney drivers, and all that. Yung nasa informal economy, which is the backbone of our economy. Kasi 99% ng ating mga industriya is small businesses. Number three yung industrial piece. Tapos yung pang-4, yung pananatili na yung labor governance ng DOL na inumpisahan ni Secretary Baltos noong 2010 ay patuloy na maging transparent. So doon sa 4 na mandato na yun, pagdating lang doon sa employment facilitation, for example, ang daming trabaho doon na katuwang din ng ibang ahensya. Bakit ba hindi nakakakita ng trabaho ang isang fresh college graduate? Yan, ina-address namin yan. Kasi paglabas ng kolehiyo, one single paragraph hindi makakonstruct produkto ng educational system na hindi nakikipag-usap sa industriya. So, number 2, paano ba yung paghahanap ng trabaho sa makabagong panahon? Napupudpud ba ang sapatos? Hindi na, kasi online, sabi nga ni Senador Kit, gamitin natin ang teknolohiya. So, meron kami. Doon sa vulnerable sectors, ngayong taon na to, pagdating sa OFW, we aim to lower down the deployment of household service workers by 50%. Marching order yan sa mga polos. You will reduce the number 50% of deployment. ng women, housemaids. Okay. From what number are we talking about to what number? Nung last year yata, mga 7, nakalimutan ko yung number, but it's one sa mga polo, lalo na yung mga heavy sa domestic workers. Like for example, Saudi Arabia. Kuwait. Kuwait. Sa Saudi Arabia, meron tayong agreement na ang mga household service workers meron ng employment contract, nakabangko na sa ang sweldo, idinidaan na sa bangko, dapat may mandatory day off, dapat they are in the possession of their passports and their travel documents, etc. At walang substitution ng kontrata. At walang substitution ng kontrata kasi pag ang isang OFW nag-abroad na cleaner ang alis sa Pilipinas, most likely cleaner, tapos masseuse, physical therapist, ang experience ng polo, magiging housemaid dyan. So, talagang mahigpit ang PUA sa pagtingin sa mga kontratang pinapasok sa mga posisyon na semi-skilled, low-skilled occupations. Thank you. Sa migrante, dalawa lang naman yung aming talagang main. Una, ilaban talaga yung kagalingan at karapatan ng mga manggagawa nating overseas. Pero ang kailangan ngayon, hindi lang ng mga migrante, Pilipino, kundi ng sambayanan, ay makita yung political will ng gobyernong ito. Kasi yun yung problema Mariresolve ang problema naming overseas. Bigyan ko yun ng sample. May binusan ng tubig na mainit na OFW. Akala si Romilin Ibanez, dinukot ang mata, pinutol ang dila, ginasa, binusa ng asido. May police report, wala tayong hawak. Ang political will ng gobyerno as a sovereign state, sabihin lang ni Pangulong Aquino, hoy Saudi, sandali lang, may inabuso, bigyan mo naman ng justice or else di kami magdi-deploy. Protest yun Nagawa ng Indonesian government ng pugutan ng ulo yung domestic worker nila sa Saudi. Bakit hindi natin magawa? Ang laki ng numbers natin sa kanila. Hindi ito pagmamatapang to exercise political will or nagsesend tayo ng wrong message doon sa mga receiving country. You can rape our women, hindi kami magpaprotesta dahil ang importante sa amin ay labor exportation. Masakit yun. May dadagdag ka kaya, Marites? Anong pwedeng gawin? Sa kaso po kasi ng kapatid ko si Mary Jane, sobra po talaga kaming parang napabayaan po talaga kasi. Unang-una si Mary Jane nahuli April. Bali October nung
parang umaksyon yung gobyerno natin. October na. Tapos, nabigyan siya ng lawyer February 2011. So, parang yung ano yung nangyari doon sa may nagdaan ng mga buwan na hindi alam ng gobyerno na meron palang Mary Jane doon. Tapos, ang question ko pa sa DFA, bakit hindi, ang pangako nila sa akin na lagi nila akong tatawagan, lagi nila akong i-update, pero kabaligtad yun nangyari, ako yung laging nag-a-update sa kanila. Tapos yung binigay nila sa aming documents na December 30, 2014, ni-reject ng Supreme Court yung apela ni Mary Jane. Na hindi namin po nalaman, na hindi nila ako in-update tungkol doon. So January 2015, tumawag si Mary Jane na siya ay bibitayin ng January 27. Nung tumawag ako kay Ma'am Violet, hindi niya alam, pero meron na pala silang hawak na dokumento na nagsasabi na ni-reject. Pero bakit January tumawag ako, hindi niya alam. Sandali lang, Marites, tatawag muna ako sa embassy at aalamin ko yung tungkol dito. So, para sa akin lang, parang nung panahon na yon, bakit tinago nila sa amin na ni-reject na pala? Kasi hawak ko po ngayon yung na although confidential po siya, yung dokumento na nakalagay doon, December 30, 2014, na natanggap nila na ni-reject. Tumawag ako kay Ma'am Violet, January na 2015, na hindi pa niya alam, at sabi niya hindi niya alam, tatawag muna siya sa embassy. Parang panloloko para sa amin na tinago nila sa amin yung ganong bagay. At tungkol doon sa may attorney na sinabi nila na hinire nila na private attorney na si Rudy Anto, ang sabi nila 2011 February. So mali naman yung, kasi na-meet ko si attorney Rudy Anto sa Jakarta Airport, parang nito lang siya, 2014 lang siya hinire. Kailan lang siya kinuha? Opo, pero ang nakalagay doon sa dokumento na hawak ko, February 2011. Baka Bakit? naman last year lang binayaran. Hindi ko po alam. Bakit ganon? Sabi ko, so, nakausap ko mismo si Rudy Anto. Ang sabi niya sa attorney Rudy Anto na, nito lang siya hinire, 2014. Pero ang nakalagay doon sa dokumentong hawak ko is February pa, 2011. So ano ba talaga? Parang, bakit ganito? Bakit parang puro panloloko lahat since day one na sinabi nila na gumagawa sila ng action simula nung nahuli si Mary Jane. Pero hindi totoo dahil October, nakalagay doon sa documents na October. Pero August, pumunta na kami ng DFA dahil April nga nahuli si Mary Jane, nalaman namin May 11, 2010. Hindi kami kumilos dahil nga doon sa may bantanga ni Tintin. So August lang kami nagpunta ng DFA. Pero October pa pala sila nagpunta ng Indonesia sa kapatid ko. Okay. Medyo mahiwaga ito. All right. Please. May pahabol lang akong katanungan, no? Pakilala po kayo. Si Teddy Lanchadores po ng Confederation of Active Media Practitioners. Calabarzon po. Presidente po ako ngayon. Ang katanungan ko po, ano po ba ang programa natin para sa mga OFWs tungkol dito sa mga illegal fixtures na nagdadala sa atin mga OFW sa kapahamakan? Human traffickers ba? Opo. Tsaka, second question ko directed to Senator Kitatad, no? Senator, nung dekada 70, ang alam ko po ang lumalabas ng bansa ay mga professionals. Pwede po ba nating pwede pang ibalik ang panahon na yon? Pwede pa bang ibalik ang panahon na yon? Yung mga professional na lang muna lalabas? Opo. Okay. Sige. Simulan natin. Sa unang tanong, Department of Labor, no? To put a stop to human trafficking. Ang DOL ay member ng IACAT
ng International Interagency Committee on Human Trafficking, na-amend na natin yung anti-human trafficking law. Yun nga, uulitin ko yung sinasabi na ang PUA ay mahigpit yung pagpopromote ng safe and legal migration through licensed recruitment agencies. Maraming mga nakabinbin ngayong kaso at isa nga sa mga komento ngayon sa against the PUA, kuntimpitik lang daw, ang dami ng pinasasara ng mga licensed recruitment agency. Ay hindi naman nagbabalansin ng aksyon ang PUA kasi talagang kampi ito dun sa mga manggagawa na ayaw nating mapariwara. So, kahit binabati ko sa PUA na napakabilis daw magpasara, may proseso naman, nandoon tayo sa proseso na kailangan patunayan nila na hindi nila ginawa itong ganitong bagay para ma-lift yung kanilang mga lisensya sa pagpo-process. So, ayun, kampanya tayo ng kampanya, promote tayo ng 10 utos against illegal recruitment, etc. Pero, hindi yan kayang solve ng PUA lamang o ng Department of Labor kasi kailangang kausap natin ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Sa airport ngayon, yung database ng immigration doon, nakalink na yun sa database ng PUA. Pero nakalink na pag doubtful ang isang aalis, i-check sa PUA ng database kung dumaan. Pag hindi dumaan, i-offload. Unfortunately, and this is a sad reality sa ating bansa, may nakakalusot na mga... Paano nakakalusot? Yun. Paano nakakalusot yun, Nikon? I'm not privy to the operation of the Immigration Department. Okay, thank you. Thank you. Just the same. Kung batas regarding sa illegal recruitment, anti-human trafficking, na-expanded na yung yung Anti-Human Trafficking Act of 2013. Sabi nga ng isang manulat dito sa Asia Pacific region, kung pagsusulat na ng batas, ang Pilipinas na ang may pinakamagandang batas na nilikha pagdating sa overseas migration. At wala naman akong doubt dyan. Ang problema kasi, implementation. Bigyan ko kayo ng example. Sa database sa US State Department report noong 2014, 300 to 400,000 na human trafficking incident ang na-record sa Pilipinas at 40,000 to 60,000 dyan ay women and children. Alarming yon. Pero pumunta ka sa IACAT website, 1,000 plus lang ang case na meron silang record, which is nakapagtataka rin naman yon. May case kami na attempted human trafficking, nasa expanded na yan ng 2013, nadidismiss yung kaso namin. Yun yung ang tanong, tumbang mga batas ito ay nailagay na dekorasyon o talagang i-implement natin sa interest ng mga biktima. Yun na yung question. Kasi, sasabihin kasi lagi sa amin, kayo naman migrante, dami nyo reklamo Nagre-reklamo kasi, may basihan. Kaya nga, sabi nga namin nung sumulat kami kay Pangulong Aquino, matatapos na yung termino, hindi pa nga nasagot ng mamang ito, baka hindi ko nabasa. Hindi, nagko-computer po. Ang lang po ay, sumulat na kami. May mga basis po kami na doon na sinasabi namin, mahal na Pangulo, ito. Yan po yung pagkaupo niya ng June 30. Matatapos na yung termino, inisa-isa na po namin yung migrants agenda namin. Pero sad to say, baka pwedeng ano pa bang tulak ang gagawin natin? Hindi na lang po iyan na usapin ng migrante. Kasi ang dami pong concern. Nadyan yung PIMAT, which is member ng migrante. Nadyan din po ang mga iba't ibang sangay na ng simbahan. Baka naman po, ang usapin na lang dito, kung tulungan at tulungan po, hindi naman po nagkukulang ng gustong tumulong. Ang tanong na lang po, handa po ba talagang tumanggap ang gobyerno ng tulong mula sa mga ordinaryo? Okay, thank you. Senator Kit, yung isang punto, yung tungkol doon sa mga professionals nung araw, pwede rin bang ilimit na natin ulit sa professionals? Alam mo, mas kailangan natin yung professional dito sa ating bansa. Huwag nating itutulak palabas. Kung maaari, kabigyan natin, makabalik kasi sila ang maaaring panggalingan ng innovation sa ating
ekonomiya, no? At mas malaking tulong ang magagawa noon. Pero yung inyong katanungan po ay ang tinutukoy yung buong problema ang pinag-usapan po dito. Nagiging malinaw po na sa kabila ng sinasabi ng Red Cross na marami silang natutulungan, ay kulang pa rin ang tulong na natatanggap ng mga nangangailangan. At kung kulang yung tulong sa mga nangangailangan, lalong kulang marahil yung mga gawain, mga policies at gawain na lalabanan yung mga masasamang nagiging sanhi ng pagkabusabos ng ating mga kababayan. Yung formation tinatawag, sabi ni Father Jerome, yung humiliya ng pare hindi sufficient. Alam po nyo, katolikong bansa ito, no? Pero hindi sapat ang ating kaparian. Mas maraming pare sa India per capita kaysa sa Pilipinas. At yung pare hindi maaring panggalingan po ng doktrina ng lahat ng nasa parokya niya. Obligasyon po ng tahanan, ng pamilya, ng mga eskwela na turuan ang ating kabataan. Pero kung yung mga leader ng ating simbahan ay susuko kagad sa mga batas na unconstitutional and immoral, ay medyo malaki ang ating problema. Kailangan they should be able to assert themselves, they assert the teachings of the church, their right to form families and individuals. At dadako tayo dun sa political will na tinutukoy na migrante. Hindi lang yung, Gary, hindi lang yung kwan, no? Sabihin ng Pangulo na hindi na kami magpapadala dahil sa pinugutan nyo yung isa naming kababayan. Dapat mayroong lakas ng utak at katawan yung Pangulo magsabi, alam mo, Saudi Arabia, hindi kami magpapadala dyan ng kahit isang Pilipino kung hindi nyo bibigyan ng karapatan na i-practice ang kanilang relihiyon. Kasi bawal po yung magkaroon ng Catholic Church sa Saudi Arabia. Kahit na sila nag-i-insist na yung mosque nila mapunta sa Vatican. No? Doon sa Qatar po, kapuri-puri yung emir doon. Kasi siya mismo nagpagawa ng simbahan para sa mga Katoliko sa Qatar. Pero hindi po sa lahat ng Islamic states ay mayroong ganong tolerance. Pero yan isa sa mga issue na dapat buhayin ng simbahan at tulungan ng pamahalaan. Diyan dapat magkaisa yung church and state kasi kapakanan po ng ating mga kababayan. Okay. Would you care to add before we wind up this morning's presentation? Okay. Gusto ko lang susugan yung nabanggit ni Gary Martinez tungkol dun sa napakaganda ng ating mga legal instrument or laws. Kailangan nga lang reinforcement at implementation. So siguro, team approach talaga ang kailangan natin. It's a holistic approach na bawat isang sangay ng gobyerno, ng civil society, at kasama na ang social media at mga media na kagaya nyo na magaling yan para sa akin yung pre-departure orientation, mas makikinig sa inyo ang mga overseas worker na palabas. Kasi minsan akala natin, nagbigay na tayo ng pre-departure orientation, pero hindi naman nila naintindihan. Pero siguro, by using social media, ipasok mo dyan, kung paano sila ma-approach, paano ba nila maiintindihan sa level nila. Makita nila yung vulnerability nila. Then siguro, with that, mababawasan siguro itong problemang to. Thank you. Leo, sige na, para we can wind up. Leo Santiago po sa Maritime. Ang lahat po ay kinakailangan magkaisa-isa, magtulungan hanggang sa ma-achieve natin yung progress o yung sinasabi nating pagbabago dito sa society natin. Maganda yung sinabi ni kasamang Gary na meron silang agenda, no, na pinadala sa Malacanang. Ewan ko lang kung pinadala ito sa Senado, sa Kongreso o sa lahat ng ahensya. Pero sa Maritime, meron silang binuo na roadmap for further development.
progress. At lahat ng sektor, lahat ng stakeholders, nag-contribute dito. May manning agencies, may mga Department of Labor. In fact, the Department of Labor has a tripartite consultative committee. Nabuo yan dahil doon sa roadmap na binubuo ng Maritime. And it is being updated from time to time. Ang problema, yung mismong Malacanang at center of government, hindi ito pinatutupad. Okay. Bakit? Alam mo yung isang kaso, very lately, yung isang marino, naputulan ng daliri, yung dulo lang, binigyan ng NLRC ng 275,000 compensation in dollars. Ibig mo, hindi naman sila mawawala ng trabaho dahil official siya, naputol lang yung dulo. Pero dahil sa corruption and all those shenanigans, nawalan ng employment yung 200 seafarers ng isang agency. Nawala yung ship owner dahil doon sa pangyayaring yun. Lumipat sa Indonesia. So yung Indonesia na kinabang doon sa pagkakamali ng isang ahensya ng gobyerno. Nakita ninyo kung nagtutulong-tulong tayo, gobyerno, pribado at citizens, maraming magagawa. Okay. And one idea is to have a roadmap that we all approve and go implement it. Thank you. Thank you very much. Maganda yun. Magandang idea yun. And we have taken note of that. We will discuss that sa mga susunod na edisyon. So, we'd like to thank everyone who came over. Wag muna kayong alis. Meron tayong firing squad photo as a tradition. Next week, we will talk about yung Kuya Cesar, may he rest in peace, internet services. Napakabagal na internet. We will talk about it next week. So, thank you very much. Have a nice day. And we join you in your prayers na makita at madama ang katarungan para sa iyong kapatid at sa lahat ng mga Filipino na nasa mga piitan sa buong daigdig. Salamat po. Thank you.